Gusto magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, nagpapapitas po tayo sa ating kamatis sa pang 19 ka-harvest mga ka-farmers. So ito, marami-rami pa tayong harvest ng mga kamatis. Ayan ang ating kamatis sa pang 17 harvest. So nasa mga isang tonelada pa, no? Yan, madami pa. Kaso lang mga ka-farmers, sobrang lang mura. And then ang ating na-deliver na ang ating talong. So yung iba wala pa. So yan, nag-harvest pa sila ng kamatis mga ka-farmers. So ito ang pang 19 na harvest sa kamatis natin. Na magdalawang buwan na walang fertilizer, no. So kasi ano po siya mga ka-farmers, dahil may mga basal na mga fertilizer at saka organic. Kaya nga nag-survive siya kahit sobrang init pa man. Ayan. So ngayon pinapabunot na natin kasi balak na po natin to mga ka-farmers na papalitan ng ampalaya. So yun po mga ka-farmers, pinapakuha lang natin ng ganito. Yan. Kasi ang ating kamatis dyan mga ka-farmers, no, malapit na nating mapipitasan. So yan, pinapabunot na natin. So 19 harvest lang po tayo, no, pinapabunot na. Kasi inaantay pa natin mga ka-farmers na tumaas ang presyo, parang wala na. So yun na lang ang ating option, pinapabunot na lang para mailang frame, no, and then tataniman natin ng ampalaya. Okay, so yun po ang maganda mga ka-farmers, na pagkatapos sa kamatis, ampalaya, pagkatapos ampalaya po hindi kamatis. So ang purpose natin dyan mga ka-farmers, para yung mga sakit, no, ma-break sila, ma-break. So pwede naman mga ka-farmers, halimbawa pagkatapos kamatis, kamatis uli, pero kailangan pa natin mga isang buwan bago natin taniman, mag-spray pa tayo ng pang-disinfect, no, para sa mga una bakterya. Yun po ang pinakamahalaga. And then mga ka-farmers, pwede din mga Afsa-80 pang gagamitin natin kasama sa Bioagronica Plus. And then Serenade, pwede din sila natin gagamitin pang disinfect, kasi pag anti-virus sila, anti-fungi, no, kaya nga maganda sila gamitin natin pang disinfect. Okay, so ulitin ko, Bioagronica Plus, maganda siya pang disinfect kasi ano po siya mga ka-farmers, anti-bacteria, okay, anti-virus. Pwede siya i-spray sa lupa na pagtataniman. And then pag halimbawa ay nakapagtanim na, pwede siya idilig, no. Kung halimbawa 1 drum, maglagay lang po kayo ng 150 ml, and then idilig isang sardinas. Pwede 200 ml, idilig isang sardinas sa 1 drum na 200 liters of water. So direksyon sa puno idilig mga ka-farmers, para ano po. So yun po ang technique natin, no, na idilig natin diretso sa puno. Okay, so marami pa to mga ka-farmers, no, na hindi pa nakuha sa mga tauhan natin. Yung mga ganito, pwede pa natin tong ibenta, no, maganda pa yan. So ipapapulot natin to mga ka-farmers, no, pwede pa natin to mapagkitaan. Yan nga, pinapaano natin sa mga tauhan, kasi sayang man mga ka-farmers. Ito, pwede na pa natin ito mapagkitaan, no, kahit tag 15 ang kilo, okay na yun mga ka-farmers, kasi wala nang pag-asang tumaas pa ang kamatis. Kung halimbawa ay tumaas mga ka-farmers, meron tayong kasunod dyan na nakatanim sa ilalim ng ampalaya, and then nag-umpisa ng may hinog pa isa-isa. So baka yon ang tumama, no. So pinapabunot na natin. So meron na tayong nasa mga 1 tonelada na nakuha nila. Then may pa isa-isa pang mga ampalaya. Pwede pa din. Okay, so yun lang po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo patungkol po sa ating kamatis na naitanim ngayon, na
ay nasa 19 harvest na. So binubunot na kasi papalitan po natin to ng ampalaya. So ulitin ko, pagkatapos ampalaya, kung tataniman mo man ng ampalaya, kailangan mag-disinfect. Kung pagkatapos kamatis, tataniman mo ng kamatis, kailangan mo mag-disinfect. So isang buwan pa ang antayin mo mga ka-farmers bago ka pa makapagtanim. So yun lang po ang diskarte ko patungkol dyan. Pero para ma-break ang sakit, wala nang disinfect. O kung kinakailangan, pwede man naman, wala namang mawala. Mas maganda na kahit ano pang itatanim mo, mas magandang mayroon ganyan mga ka-farmers, no? Pero madali lang kayo makapagtanim. Halimbawa ito binunot, isang linggo pwede na taniman. So ganyan lang mga ka-farmers. Pero ang atin, para makapaghinga ang lupa, ito kailangan pa namin tong i-tractor, no? Gamit ang hand tractor. So basahin lang namin to kasi napakainit. And then once na mabasa na mga ka-farmers, aarawin para mapulverize. Okay, so yun lang po siguro ang ma-share ko sa inyo mga ka-farmers patungkol dyan. So kung may mga tatanungan po kayo, pakilagay na lang po sa ating chat box session. So yun lang po siguro, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye and God bless.